Kung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghatian. Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang humahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. During a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So ibig sabihin, meron siyang kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa. Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na talaga yung pinaka, kumbaga, first form of formal protest ko sa Pangulo. Sinabi ko doon, 3 yung dahilan. Unang-una, personal, dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong Vice President, meron akong 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. So, lang yun, sabi ko, di ba, nung ako nag-resign sa Department of Education. Lang yun. Kasi, personal ko naman yun wala namang, hindi na makaka-apekto sa taong bayan yun. So, okay lang yun. Tapos, pangalawa, yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghatian. At syempre, sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Pag-akyat namin sa Senate during the plenary, mayroong isang senator na nagtanong, sa inyo ba itong listahan? Sabi namin, hindi. So, parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM maayos yung budget namin, pero wala pa rin. Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang humahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So, ibig sabihin, meron siyang, kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa. Wala akong power. Kung nakikita ninyo ngayon, nag-iisa ako. Ang kasama ko lang yung taong bayan na nagsasabi lumaban ka, na wala ding kapangyarihan. No? Ordinary Filipino citizens. So, paano ako mananakot ng mga members ng House of Representatives na kumbaga naka-angkla, nakasabit sa kapangyarihan ni BBM, sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano mo matatakot yung mga ganun? Sila yung in power. Ako yung nag-iisang tao na hindi kaparte ng barkadahan. Bago pa naman ako, okay, unahin ko sagutin yan ha. Bago ako tumakbong, bago ako nag-declare na tatakbo akong Pangulo, kung maalala nyo, sinasabi ko na, di ba, inaatake nila ako. Kasi sa paningin nila, tatakbo ako sa 2028. Sinabi ko na yun ilang beses. Sabi ko, it's a political attack, it's political scapegoating sa mga kakulangan ng administrasyon. So sinabi ko na yon noon, bago pa man ako nag-declare na tatakbong president. Namang frontrunner, hindi kasi ako naniniwala dyan sa numbers na yan. Kasi hindi natin alam kung sinong nagpagawa ng survey. Malay ba natin kung pinapalabas lang nila na frontrunner ako, pero hindi naman pala totoo, diba? So hindi ako naniniwala sa numero na sinasabi nila. Pero naniniwala ako sa mga tao na random places in the country who don't know me at all, except for my name. And then they say, lumaban ka. Ako nagpapasurvey kasi mahal. Wala kaming budget para sa survey. In fact, nakikisurvey lang kami. Kung merong lumalabas na survey, sabi na, ito pala yung number. Pero sa totoo lang, hindi rin naman natin alam kung sino yung nagpa-survey 'di ba? Kung totoo ba talagang independent yun o merong gumastos para sa survey. So, hindi ko binabase sa survey yung galawan ko.
Hindi ko nga naisip na Ash Wednesday pala yun. Nalaman ko na lang na Ash Wednesday kasi sinabihan ako pagdating ko sa office, may misa. Sabi ko, bakit may misa? In fact, kung nakikita nyo, pinalitan pa yung setup, diba? Kasi akala nila press conference yun. Naka-table yun eh. Walang podium yun sa una. Tapos nandun pa yung mga heraldic. Tapos pinapalitan ko. Tapos sinabihan ako may misa. Sabi ko, bakit may misa tayo? Ash Wednesday. So, tapos nalaman ko lang after na Ramadan na pala. Kasi yung mga kaibigan ko na mga Muslim, nag-greet na ng Ramadan Mubarak. So walang ano yon. Pero binigay ko naman yung rason. Kung maaalala ninyo, nandun yun sa speech. Kasi inisip ko na talaga yun eh. Ako magtatanong ito sila kung bakit January 2026 ako, February 2026 ako nagsabi. Tapos sinabi ko na yon, binigyan ko ng rason para hindi na sila magtanong. Pero nagtanong pa rin pala sila. Sabi ko, madalas iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit, matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Kung maalala ninyo, nagsimula yung attacks nila September, October 2023. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit nilang inuulit-ulit ang magmukhang totoo. So ito yung reason. Iba yung mga politiko, hindi sila nagde-declare. Dahil takot sila, habulin sila ng kalaban nila eh. Di ba? Mabinay, sabi nga nila. Oo. Takot silang mabinay. Oo. Kakasuhan ka. Iimbestigahan ka. Ginawa na nila lahat yun eh. Diba? So ano pa bang i-delay ko sa sasabihin ko na tatakbo ako Pangulo ng Pilipinas? Sinabi ko sa lahat, gagawin ko yon December of 2026. Inagahan ko lang ng ilang buwan. So wala namang kakaiba doon. Kasi ang pagiging Pangulo, destiny yan eh. Diba? So hindi ko naman masabi na ako yung dahilan ng kanyang pagiging Pangulo. Pero nag-contribute ako sa paghingi ng tulong sa mga tao na iboto si BBM. Kaya madaming beses na rin, tulad ng sinasabi ng mga tao na lumaban ka, madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture sasabihin, alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Hindi ko na mabilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Doon kasi sa unfiltered ang mga tiga Mindanao sa akin. Sobra silang komportable sa akin kasi galing ako doon eh. Laki ako doon eh. Pumunta lang naman ako dito sa Manila para mag-aral, magtrabaho. Pero doon talaga ako lumaki, doon ako nakatira. So sobrang unfiltered yung mga tao doon. Ikaw ang hinungdan, Inday Sara, sa mga kagubot karon sa ato ang nasod. Kay Ming, di kumbinsi nga iboto si BBM. So, ano pa nararamdaman nyo pagka sinasabi? Nahihiya ako. Nanliliit ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino ang yung lumuhod ka ba? Ang lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos eh. Diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto ko gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilan yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, ano dun? Kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Hindi ko magawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko, is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente. Apologize ako kasi inendorso ko siya. Humingi ako ng tulong sa mga tao para siya botohan. Hindi ko sinasabi ako yung rason. Sabi ko nga, destiny ang pagkapangulo eh. Pero nag-contribute ako sa pagbigay ng boto sa kanya. Sigurado ako doon. Kasi ako yung mga kaibigan ko sa Davao. Every time na umuwi ako, sinabi mo kasi yung boto eh. Nagtandem kasi kayo eh. Lalo na yung mga kaibigan ko sa Davao na wala pa ako sa politika. Bago pa man maging pangulo ang tatay ko, kaibigan ko na sila. So yun talaga yung, kung meron pang mas real sa real talk, yun talaga yung para ka nang ginulpi sa katotohanan na sinasabi nila. Isa ho ba itong dahilan kung bakit kayo tatakbo? Gusto nyong ituwid yung pagkakamali na yun na kinampanya si Marcos? Yes. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali
na ginawa sa bayan natin. Kung meron akong time machine, pabalik ako, tatakbo akong mayor. Susundin ko yung gusto ko na 3-term mayor ng isang syudad. At anong reason? Yung dahil lang dyan sa iyong pangarap na matapos mo yung 3-term? Or dahil sa mga nangyayari ngayon? Dahil kung hindi ako tumakbo, yung mga hiningan ko ng tulong, hindi boboto yun kay BBM. So baka pa natalo siya. So hindi ganito yung inabot ng ating bayan. Baka nga talaga natalo siya. Kasi nung pag-recruit sa akin, at hindi ko naman ito first time na sinabi ko na ito eh. Nirecruit ako ni Senator Amy Marcos, tumakbong Vice President. Tinanong ko siya, bakit ako? Sabi niya, kailangan namin ng Mindanao kasi kung wala ang Mindanao, matatalo kami ni Lenny. Sabi ko, Mindanao lang pala yung pinag-uusapan natin dito eh. Ang dami namin tiga Mindanao. Nandiyan si Manny Pacquiao at the time. Sabi ko, ang dami. Sabi niya, hindi, ikaw yung kailangan namin. So, alam nila na hiningi nila yung tulong, kumbaga, para madagdagan yung boto. So, VP, in terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang pamulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan, yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Numbers ikunin nyo lahat ng economic indicators. Wala, bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron, pero walang interesado sa Pilipinas ngayon.